Sa papel mukhang panalo agad ang reunion ni Luka Doncic at Klay Thompson sa Los Angeles. Lumilikha ito ng ingay sa buong league at sino ba naman ang aayaw sa isa sa pinakamagaling na shooter sa kasaysayan ng NBA na itatambal uli sa pinakamatinding playmaker sa mundo. Pero bago tayo magpa-hype sa panibagong contender narrative, may isang malaking basketball truth na pilit na iniiwasan ng karamihan. Ang bagay sa papel, hindi laging gumagana sa postseason. Isang malaking problema ang pwedeng sumira sa buong setup na ito. Pag-usapan natin ang facts. Ang Dallas Mavericks ay nasa isang matinding roster crunch ngayon. May 16 silang standard contracts at kailangan nilang magbawas bago magsimula ang season. Sa madaling salita, kailangan nilang i-let go si Klay Thompson. Nasa huling taon na si Klay ng kanyang kontrata na nagkakahalaga ng $17.5 million at dahil sa nagre-rebuild at nagpapabata ang Dallas kasama sina Cooper Flagg at Zachary Risache, malinaw na wala na si Klay sa future plans nila. Kaya naman ang mga mata ng buong NBA world nakatutok ngayon sa Los Angeles Lakers at Miami Heat, lalo na sa Lakers dahil sino ba naman na makakalimot sa 21 game sample size kung saan napatunayan ng epektibo ang tambalang Luka at Klay bago lumipat si Luka sa LA. Kaya ang tanong ngayon ng bawat fan, sapat ba ang reunion na ito para gawing legitimate championship threat ang Lakers? Pero dito papasok ang malaking pero. Bago kayo ma-excite sa nostalgia ng Luka-Klay chemistry, kailangan natin maging tapat sa basketball reality. Hindi na ito ang 2016 Klay Thompson. Si Klay ay 36 years old na at habang buhay pa rin ang kanyang shooting gravity. Ang kanyang perimeter defense, lateral mobility at roster fit ay malaking question mark kapag pumasok na tayo sa playoff environment. Hindi lang ito usapan ng lalakas ba ang shooting ng Lakers. Ang totoong usapan dito, kaya ba nilang takpan ang defensive flaws ng isang 36-year-old guard sa tabi ng isang ball-dominant superstar? I-breakdown natin to sa tatlong malinaw na basketball factors. Una, the off-ball gravity versus defensive reality. Sa offensive end, magaling talaga ang fit. Nung naglaro si Klay kasama si Luka sa Dallas sa loob ng 21 games, nag-average siya ng 14.9 points habang nagpapasok ng 40.6% sa kanyang 3-pointers. Bakit? Dahil si Luka ay magnet sa depensa. Kapag nag-drive si Luka, napipilitan ng tulong na pumalo sa loob na nag-iiwan kay Klay ng mga vacant wide open catch and shoot opportunities. Pero sa kabila ng dalawang court, dyan nagkakasubukan. Pagkatapos ng dalawang major lower body injuries, ang ACL at Achilles tears, nawala na ang elite lateral quickness ni Klay. Sa regular season, kayang itago yan pero sa Western Conference Playoffs, hahantingin ng mga katulad ni na Anthony Edwards o Shai Gilgeous-Alexander si Klay at Luka sa pick and roll bawat position. Pangalawa, roster balance at hard cap apron issues. Hindi rin ganun kadaling makuha si Klay sa trade. Ang $17.5 million contract niya ay mahirap i-match ng Lakers dahil sa apron restrictions at hard cap rules. Kaya kung kukunin man si Klay sa pamamagitan ng trade na maaaring isama si PJ Washington sa mas malaking package, kailangan magsakripisyo ang Lakers ng rotation depth at defensive wings. Bibitawan mo ba ang mga murang young defenders para lang sa isang taon na aging veteran shooter? Pangatlo, age decline versus pure system reliance. Tingnan mo ang kanyang overall numbers nung huling season sa Dallas. Bumatak lang si Klay ng 11.7 points per game sa 21.7 minutes. Ibig sabihin, hindi na siya ang player na pwedeng lumikha ng sarili niyang tira. Depende na siya 100% sa kalidad ng pasa ng kanyang playmaker. Kapag maganda ang pasa ni Luka, maganda din yung shooting ni Klay. Kapag nakunting si Luka sa playoffs, anong mayaambag ni Klay sa court? Kung malamig ang kamay niya at napupuntusan siya sa depensa. Kaya nga kung papakinggan mo ang mga veteran NBA scouts at league analysts, marami sa kanila ang nagbibigay ng babala. Ayon sa ilang evaluators mula sa The Athletic at iba pang league sources, bagamat gustong-gusto ng Lakers at ni Klay ang ideya ng pagbabalik sa LA, alam ng mga front office executives na ang pagkuha kay Klay via trade ay may malaking risko. At napatunayan na natin yan sa napakaraming super teams noong nakaraang mga taon na magaling lang sa papel, di ba? Ano ngayon ang ibig sabihin nito para sa Lakers kung totoong ituloy nila ang move na ito? Kung kukunin ng Lakers si Klay at ibabase lang nila ang lineup sa offense, magkakaroon sila ng isa sa pinakadelikadong half-court offenses sa league. Lalawak ang daanan ni Luka at Austin Reeves, pero kapag dumating ang playoffs, magiging napaka-vulnerable ang kanilang perimeter defense. Kung magsisettle ang Dallas sa buyout at makuha ng Lakers si Klay sa veteran minimum, mababa ang risk. Pero kung magtatapon ng Lakers ng assets o gagawa ng desisyon na makakasira sa kanilang roster depth para lang sa pangalan ni Klay, pwede silang matrap sa parehong sitwasyon ng ibang teams noong nakaraang taon.
Mabilis na headline sa off-season pero maagang bakasyon sa Mayo. Sa uli, kinakailangan natin ilagay ang totoong konteksto sa usapang ito. Oo nga, nakaka-excite ang Luka at Klay reunion. May napatunayan silang 21 game spark at undeniable ang shooting gravity ni Klay, pero sa edad na 36 at sa tindi ng kompetisyon sa kanluran, hindi na sapat ang pangalan lang para maggarantiya ng ring. Kaya ibinabalik ko ang tanong sa inyo mga kabasketball. Kung matuloy man ang paglipat ni Klay Thompson sa Lakers, championship missing piece ba ito o panibagong halimbawa lang ng team na nagpapalakas sa papel pero bitin sa playoff basketball? I-comment nyo ang opinion nyo sa baba.